Huh? Wow! Ang cute naman! Gusto ko din ng ganito! Ayaw ipakita ni Mama! Patingin nga niya. Mama naman eh! Binabasa ko pa yan! Ibalik mo nga yan! Mga bagong swimsuit pagpapunta sa beach. Wala namang kwenta to binabasa mo eh. Talaga naman, imbis na mag-aaral ka, puro na lang ganito, inaatupag mo. Wala ka namang mahalagang bagay na matututunan dito. Tigilan mo na to. Oh? Kung sa beach mo gustong pumunta, ang bikini na to ang pinakabagay na gamitin sa ganitong lugar. Huh? Higit 13,000 ang presyo nito para lang sa kapirasong tela, ganun na kamahal. Sabi pa dito, ito pinakabagay sa beach. Huwag ka magpapaniwala sa mga sinasabi nila dito. Ayaw kasi ni Mama na nagbabasa ako ng fashion magazines. Ang tunay na dahilan, pag magpapabili kami sa kanya ng mamahaling damit at kukulitin namin siya, nahihirapan siya. Talagang tinupi mo pa yung page na to. Hindi mo naman siguro balak na magpabili ng ganitong swimsuit. Naman! Kahit nagustuhin ko pa ang swimsuit na yan, alam ko namang hindi rin ako pwedeng magpabili niyan sa inyo eh. Makinig ka ng maigi. Kahit na ipakita mo sa akin ang magazine na ito, hindi pa rin ako papayag na bigyan kita agad ng allowance para lang makabili ka ng swimsuit. Wala naman akong sinabi magpapabili ako sa inyo. Tinitingnan ko lang naman yan dahil nakukritan ako. Yun lang naman yun. Ang OA niyo talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyo pa akong pagalitan ng dahil lang dyan. Ganun ha? At sumasagot-sagot ka na sa akin ngayon. Wala naman po akong ginawang mali eh. Kayo nga po, basta niyo na lang kinuha yan. Hindi pa ako tapos. Dahil buong araw ka na nakahilata dyan. Wala Hindi ka man lang tumilo sa pagulong dito sa bahay. Dyan. Hindi na ako yayaw na. Ay, kahit kailan ang hirap kausapin ni Mama. Wala tayong magagawa. Ganun talaga si Mama kahit doon pa. Basta may makita lang tayong bagay na gusto natin, iisipin niya agad na magpapabili tayo sa kanya. Ha? Bigla ko tuloy naalala yung nangyari dati. Hindi lang masarap ang isda. Madami pa kayong makukuha sustansya mula rito. Samahan niyo lang ng gulay at sabay-sabay na tayong kumain. Ayaw ni Mama na pinapanood natin yung commercial ng mga bagong laruan. Tayo'y maglaro. Pwede kayong magkaroon ng isang magandang kitchen set gamit ito. Kasama ito sa bago naming dollhouse. Ang cute at exciting na kitchen set. Ayaw niyang kulitin namin siyang bilhin yon dahil mahihirapan siya. Hindi ko bibilhin yan. Naaalala ko yun. Nakakatawa nga eh. Tapos mula nung mangyari yun, kinakabahan na tayo agad tuwing may commercial na pinapalabas sa TV. Hinihinaan na lang natin yung volume ng TV para hindi niya marinig. Sa totoo lang, hindi naman lahat na nakikita ng mga bata gusto na nila ipabili sa mga magulang nila eh. Oo nga, at hindi naman lahat na pinapakita sa TV puro laruan. Doble ang laki nito kumpara sa ordinaryong burger, kaya doble din ang sarap. Bukod doon, ang isa pang bagay na ayaw ipakita sa amin ni Mama ay ito. Ang commercial ng mga restaurant na may pinapakitang masasarap na pagkain na mukhang mahal. Wow, mukhang masarap ang roast duck na yan. Gusto ko na tikman. Ang dahilan, kung kukulitin namin si Mama na bilhan kami ng ganong pagkain, mahihirapan siya. Kailangan bang maglaway pa kayo sa harap ng TV para kayo patay gutom? Hay, araw-araw ko naman kayong binubusog at pinapakain na 3 beses, hindi ba? Tapos ngayon naghahanap pa kayo ng ibang pagkain? Oo, naalala ko din yun. Hindi naman ibig sabihin nun na kung may nakita tayong pagkain na mukhang masarap, eh gusto na natin yung kainin. Akala niya kukulitin natin siyang ibili tayo ng ganon. Oo nga, tama ka. Ano ba yung binabasa mong libro? Kanina mo pa hawak yan eh. Patingin nga. Hindi pwede. Sushi? Bakit ka meron picture album ng sushi? Ano naman ngayon kung meron ako nito? Ang weird mo. Nagbabasa ka niyan? Basta wala ka na doon. Akala ko kung anong binabasa mo. Ang seryoso mo kasi. Sushi lang pala yan tinitingnan mo. Pero nga ako niyan, gusto ko lang namang makita. Ano ba to? Lahat yata ng page dito, puro sushi eh. Nakakatawa ka naman. Hala, pag nakita to ni Mama. Siguradong lagot ka. Nakakapikon ka naman eh. Diyan ka na nga. Hoy, teka, ano to? May cat
sa 700. Meron ding 500. Ah. Ha? Na. Oh. Ah. Ha? May limit na 500? Tapos yung tofu na to, 2,500? Pinagtatawanan niya ako kanina, tapos siya pala ganun din naman. Parang ewan. Ayaw nang bitawan yung libro. Ha? Ano naman yan? Ano ba ito binabasa mo? Hindi ka naman nag-aaral eh, tapos ito pa inaatupag mo? Oh? Puro sushi pala ito. Anong klaseng libro naman ito? Yan po. Mukhang masarap po yung mga sushi, di ba? Bili me 2,000. 2,000?! Bakit ka bumili ng ganitong libro? Kay Yuso po yan. Yuso, sa'yo to? Opo. Ay, talaga naman, parang kayong mga patay gutom na hindi pinapakain eh. Ano bang nagustuhan nyo dito? Yung hipon, 800, tapos yung sumpo, 1,000. Yung karne naman, 2,000. Ha? Yung topo, 2,500? Ako, yung sea urchin ay. Yung sea urchin ay. Teka. Huh? Mama, bakit po? Mama, hello! Hello, hello! Oh. Pati si Mama, hindi na niya binitawan yung libro. Mukhang nahok na din si Mama sa libro. Oo nga eh, kakaiba pa lang nag-aagawa ng librong yan. Oo, imbis na magalit siya, lalo pa siya napatingin sa libro at hindi na siya matinag. Ang galing ng librong yan. Sea urchin. Hindi pa tapos ang palabas. Ayaw, pagkatapos ang closing! Mas exciting po! Okay. Megan, ayusin mo yan! Mama, Oh, ano yun? yung nail cutter. Oh, sige, kukunin ko. Oh. Wala dito. Nasaan na kaya yung nail cutter? Oh. Hoy, nasaan na? Sandali lang, hinahanap ko pa. Hindi ko makita eh. Oh. Ako, sinikan talaga. Hindi na naman niya binalik sa tamang lagayan yung nail cutter. Eto, nakita ko na yung nail cutter. Oh, Papa? Wag na. Naku! Kasalanan ito ni Mikan. Labadang kay dami. Buti na lang may washing machine. Sandali lang, andyan na. May package po kayo, ma'am. Pakilagyan na lang po ito ng stamp. Sandali lang. Okay, ito na. Oh, Pakilagyan na lang po ito ng stamp. oh, okay. Maraming salamat po. Oh, si Megan talaga. No. Oh, may napasama pang damit. Oh. Ay, nako. Tama na nga. Oh, teka nga. T-shirt si Megan to, ah. Kakatapos ko lang maglaban ng mga damit, tapos may mga nakakalat pa pala dito. Sana naisama ko na to kanina. Megan! Lagot ka sa akin mamaya! I'm here na! Megan, tignan mo yan nasa harap mo! Ang alin po? Yan nga nasa harap mo! Wala ka ba napapansin? Mukha pong nakakalat yung sapatos. Dapat inayos mo yan!
Alam mo bang ilang beses ako na-aksidente ng dahil sa'yo? Papasapatos man yan o damit, hindi mo dapat iniiwang nakakalat kung saan-saan. Ayusin mo nga yan! Opo. Okay, sandali lang. Okay, si Mrs. Suzuki to. Oh, Mrs. Suzuki! Nagpadala kasi yung mama gulong ka ng Gherkin, kaya eto, bibigyan kita. Naku, nagkakahiya naman. Nagabala ka pa uli. Ari. Mrs. Tachibana, ano nangyari? Okay ka lang ba? Huh? Huwag mo na lang pasanin. Ay, eto yung sa'yo. Nakakahiya naman, pero salamat, ha? Sige, mauna na ako. Pakalat-kalat na naman yung mga sapatos diyan. Nakita pa ng ibang tao. Nakakahiya tuloy dahil ang gulo dito sa entrance. Ikaw talaga, Mika. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Huh? Ayan, okay na siguro to. Dapat lang makita ito ng batang yon. Dapat pauwi na si Mikan ngayon eh. Oh! Hanggang dyan ka lang! Yoso, mabait ka talaga at lagi mo inaayos sa sapatos mo. Oo, sige, magpahinga ka na. Ang weird. Bakit siya nagkakaganon? Sa totoo lang, ang tagal ko na nagpapasensya sa kanya. Dapat makita niya yan pag-uwi niya. Kay gaganda ng mga pulang rosa sa Hardy. Bakit kaya niya sinadyang gulihin yung mga sapatos? Anong iniisip niya? I'm here na! Kanina pa kita hinihintay! Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na dapat nililigpit mo yung mga sapatos mo? Bakit po ganito kagulo yung mga sapatos? Nagtatanong ka pa? Sa'yo lahat yan? Akin nga po. Itago mo yung mga hindi mo lagi sinusuot tapos yung iba ayusin mo. Sige na, gawin mo na. Okay, sige po. Hindi mo ba naiisip na baka nahihirapan ako sa kakaayos niyan araw-araw? Alam mo nga ang dami kong ginagawa dito sa bahay tapos dadagdag ka pa. Kung hindi ka matututong ayusin ang sarili mo sapatos, paano na lang pag nag-asawa ka na? Ayusin mo yan! Pagbalik ko dapat wala na nakakalat dyan! Gagawin na nga eh. Kailangan ba lagi siya nakasigaw? Pero ganito ba talaga kagulo yung mga sapatos? Naayos mo na ba? Opo, tapos na po. Marunong ka naman pala eh. Dapat araw-araw mo inaayos ang mga shoes mo para naman hindi umiinit ang ulo ko. Opo. Sige, aalis muna ako. Ikaw na muna bahala dito sa bahay, ha? Okay, mag-iingat po kayo. Ay, naku. Ang init. Iinom muna ako ng iced tea. Ang sarap! Andito na ako! Oh! Megan! Ha? Ano po yun? Balik ka nga dito! Bakit po? Bakit niyo ako tinawag, Mama? Ano sa tingin mo? Tingnan mo nga muna kung ano yung inaapakan mo! Ano ka ba? Di ba pinagsabihan na kita kanina? Ano naman to? Bakit nakakalat dito yung hinubad mong damit? Ako pa ba ang inaakala mong dapat magligpit yan? Napakatamad mo talagang bata ka. Kailan ka ba matututo? Sorry na po, Mama. Sana naman magtanda ka na mula ngayon. Hindi tamang iniiwan ni ate na nakakalat yung mga gamit niya. Pero may nakita ako. Yan naman? Mekan talaga. Mekan! Halika nga dito!
nakita kong nilipat pa ni Mama yung damit. Kung saan mismo natapakan ni ate. Mekan! Pumunta ka dito! Ah! Huh? Hoy, kahit 15 taon na tayo nakatira dito, maayos pa rin itong tirahan natin. Tama, di ba, Papa? Ha? Baby ni Mama ang bahay! Okay. Anong ginagawa mo? Naririnig ko yung ingay sa kwarto ko. Naglalagay ako yung pako para masabit ko sila. Ha? Tumungot kayo, Gibe. Anong nangyayari dito? Ito po. Naglagay ako yung pako. Oo! 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 Aray, 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 aray. Sorry po, Mama. Talaga naman tong batang to, oh. Ano ba ginagawa mo? Bakit dito ka pa naglagay ng bako? Bawal po ba? Kailangan ko ba sabihin yun? Ay, naku. Ano ba kasing balak mong gawin dito? Ikaw talaga, hindi mo ba alam na dahil sa mga pagkong yan, bumababa ang halaga ng bahay natin? Paano po bababa ang halaga ng bahay? Ganito kasi yun. Kung sakaling ibibenta ang bahay na to, ipapasuri ito sa mga professional para tignan kung magkano ang halaga ng bahay. Ito po yung halaga ng bahay. Pero para yata, masyadong mababa. Eh kung wala yung mga pakong yung hindi to bababa ng ganyan. Titingnan ba talaga yun? Ha? Hindi ko alam eh. Siyempre naman! Naku, mapapagalitan tayo ni Papa nang dahil sa ginawa mong pataka eh. Ha? Natanggal niya gamit ang kamay? Dapat inaalagaan ang bahay na to. Iligpit mo na ang mga yan, ha? Opo. Okay, gaganda ng mga pulang rosas. Napakaganda ng panahon. I'm here na! Walang tao dito? Wala namang espesyal at magandang impormasyon dito eh. Ang kailangan pa ng stamp, di bali na lang. Patay ako! Nasulatan ko ng ballpen yung pader. Naku, lagot na. Napagalitan lang ako kahapon dahil naglagay ako ng pako. Dapat inaalagaan na mabuti ang bahay. Kung sasabihin ko sa kanya, siguradong magagalit siya. Ayaw mabura. Hindi, mag-iisip ako ng paraan. Andito na po ako. Ano yun? Pumasok ka na lang sa kwarto mo. Ha? Ha? Ikaw ang nagsulat sa pader gamit ang ballpen? Naman, sabing dun ka na lang sa kwarto eh. Hala, sermon na naman ang aabuti mo kay Mama. Alam mo ba, nung nakatapon ako ng mayonnaise sa carpet kailan lang, pinaghirapan kong linisin yun. Ayaw pa rin matanggal. Okay na po siguro to, konti na lang naman eh. Kailangan punasan na maigi para mawala yung amoy ng mayonnaise. Kaya para mawala yung amoy ng mayonnaise, kalahating araw kong pinunasan yung carpet. Ay, naku. Andito na ako. Sige, pupunta na ako sa kwarto ko. Aba, Yuso, andito ka na pala. Punta lang po ako sa kwarto. Anong ginagawa mo dyan? Wala po. Pinupunasan ko lang po yung salamin ng painting kasi maalikabok eh. Kaduda-duda ito. Okay lang yan. Bumaba ka na dyan. Anong
ginamit mo dito? Ballpen ba? Sorry po. Ay, naku naman. Hindi yan matatanggal gamit ang cleanser na to. Ha? Itabi mo na yan. Ang alam ko, dito lang yun eh. Nakita ko na. Di ba correcting fluid po yan? Yun nga. Ito ang ginagamit na pamura pag may mali kang naisulat gamit ang ballpen. Ang laking tulong nito. Ang galing, di ba? Okay lang ba yan? Di po ba masyado maputi yung correcting fluid? Okay lang yan. Kaya nga gagamitin ko na muna ang ashtray ng papa niyo. Tapos ganito lang ang kailangan kong gawin. Ihahalo ko lang to sa mga natitirang abo mula sa sigarilyo ni Papa. Okay lang po bang paguluin yan? Oo, okay lang yan. Ayan, konti na lang. Dapat kasi sanay ka dito. Ayan ha, manood ka, Megan. At magagaya ko na din ang natural na kulay ng pader na 15 taon na ang tanda. Ayos na! Ayan, nakita mo na? Burado na yung tinta. Okay na. Ha? Mukhang malinis na. Buti na lang talaga matalino ang nanay mo. Hindi po matalino ang tawag sa inyo, kundi maparaan. Hindi na halata. Ang galing, no? Ngayon mukhang hindi na nasulatan ng tinta ng ballpen yung pader. Tama po kayo. Ang talino talaga ni Mama, no? Ang galing ko. Buti na lang nakalimutan na niya kagalitan ako. Talaga? Ay! Yung ginawa mo pala kahapon. Gamitin din natin ito sa pader mo. Gamitin din natin ito sa butas kung saan ka naglagay ng pako. Pwedeng takpan gamit to. Tapos ito pa. Wala na! Hindi na po halata yung butas. Ang tawag dito ay ang mahiwagang pabura ni Mama. Mukhang pwede ko rin itong gamitin sa mga dumi doon sa kusina. Magiging malinis din po yun. Dahil sa solusyon na ito, tataas din ang halaga ng bahay natin. Oo nga po. Nandito na ako. Anong ginagawa niyo dyan? Nahulog lang kasi yung contact lens ko kaya hinahanap namin. Ha? Contact lens ba ka mo? Kailan ka ba nagsuot nun? Hindi pala. Ano kasi? Nagupit ako ng kuko sa paa kanina. Kumalat kaya nililinis lang namin. Nagupit ka ng kuko sa paa kahit nakamidyas ka? Kasi... Hindi pa tapos ang palaban. Tama kayo. Pagkatapos lang ng closing. Mas exciting to! Kakain lang ako ng miswa. Expiration. Pinakamasarap to sa loob ng 3 buwan. Yung fruit preserves kaya, consume within 90 days. Ang pack noodles naman ay 6 na buwan bago mag-expire. Yung begonia kaya, may expiration? Tatagal siguro yan ng 4 na linggo. Yung kay Mama naman ay 45 minutes. Yuso, may kailangan ka ba? Ito na po ang pinakahuling balita tungkol sa susunod na episode. Ready? Start! Kailangan sumigaw na malakas ang paglilinis ngayong bakasyon. Haching! Kailangan sumigaw na malakas. Sinisipon si Papa. Kahit na may ilang araw pa bago matapos ang summer, lagi pa rin kayo mag-iingat para hindi